421 hanggang 440. Pete. Nagdere si Theodore ng dugo habang pinalipad siya. Si Gordon at ang iba pang mga lalaki, pati na rin si Gilbert na nakamasid sa sitwasyon mula sa malayo, ay natigilan. Si Theodore ay isa sa mga pinakamahuhusay na martial artist sa mga taong kaedad niya at kahit kilala siya bilang isang playboy, halos walang ibang makakahawak ng kandila sa kanyang lakas. Magsama man sina Anson at Jacob upang labanan si Theodore, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong manalo, ngunit nagawa ni John na talunin at masaktan si Theodore. Nalaglag ang panga ni Gilbert. Dahil alam niya kung ano ang alam niya tungkol kay John, naisip niya na si John ay isa lamang ulilang walang kabuluhan at hindi niya inasahan na matatalo ng ganoong tao si Theodore ng madali. Kung hindi matatalo ni Theodore si John, hindi rin posibleng maging banta sina Anson at Jacob kay John. Sa pagsasaalang-alang na iyon, hindi magiging labis na pahayag na sabihin na si John ang nangunguna sa pinakabatang henerasyon ng mga martial artist. Napailing si Gilbert habang pinagmamasdan ang pagbabago ni John mula sa isang hamak na ulila tungo sa isang nangungunang martial artist na hindi makapaniwala. Kung hindi niya ito nasaksihan ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwalang totoo ito. Yan, hindi pwede. Sino ka sa lupa? Nagdilim ang ekspresyon ni Theodore habang tinulungan siyang tumayo ni Gordon at ng iba pa. Bagamat naramdaman niya na si John ay nasa advanced acquired state, hindi mahirap hulaan na si John ay sa katotohanan ay umaabot sa rurok ng innate state at gumagamit lamang ng ilang mga trick upang itago ang kanyang tunay na lakas. Ang pinakamahalaga, si John ay mas bata kay Theodore at nalampasan pa siya sa antas ng kapangyarihan. Walang nakarinig sa pangalan ni John, at wala ring kilalang pamilya na may pangalang Walker at hindi mawari ni Theodore kung sino talaga si John. Ako si John Walker, yun lang. Mr. Fields, mag-aaway pa ba tayo? Mahina akong sabi ni John. Kahit na sinamantala niya ang kanyang pagsasanay sa parehong sage art at martial art para madaig si Theodore, hindi niya nagawang magdulot ng anumang malaking pinsala at dahil si Theodore ay may maraming martial artist sa kanyang pagtatapon, walang sinuman sa kanila ang makatitiyak na sila ay mananalo laban sa iba pa. Natahimik si Theodore. Nagkaroon siya ng internal injury at kahit sa tulong ng kanyang mga subordinate baka hindi niya matalo si John. Hindi matukoy ang tunay na lawak ng kapangyarihan ni John, ang pagpapatuloy ng laban ay hindi magiging kapaki-pakinabang sa kanya sa anumang paraan. John, maiwan muna kita. Huwag hayaan itong pumasok sa iyong ulo, bagaman. Sinira mo ang plano ko noon at ngayon ay sinaktan mo ako, kaya hindi kita hahayaang makatakas ng hindi binabayaran ito. Makikita pa kita. Mabangis na sabi ni Theodore bago umalis kasama ang iba. Pinagmasdan ni Stacy ang grupo na nawala sa di kalayuan at nakahinga ng maluwag. 422. John, ang galing mo. Masyadong nag-aalala si Stacy at nang sa wakas ay makapagpahinga na siya, hindi na niya napigilan ang kanyang pananabik at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni John. Si Theodore ay isa sa mga pinakamahusay na martial artist sa kanyang edad at si Stacy ay natigilan sa katotohanan na nagawa ni John na talunin si Theodore. Bigla niyang napagtanto na mas may kakayahan si John kaysa sa inaakala niya at mas kumpiyansa siya kaysa dati tungkol sa pagsasama niya. Sa paglipas ng panahon, tiyak na makukuha ni John ang pagsang-ayon ng batang pamilya. Samantala, nagdilim ang ekspresyon ni Gilbert habang nakakuyom ang kanyang mga kamao nang makitang ibinagsak ng kanyang anak ang sarili sa mga bisig ni John. Pinaalalahanan niya ang sarili na ginawa ng pabor ni John ang iyang family at pinigilan ng galit bago tumalikod para umalis. Parehong walang kamalay-malay sina John at Stacy sa presensya ni Gilbert at si John ay walang alam sa sama ng loob na nararamdaman ni Gilbert sa kanya. Kung napansin ni John ang ugali ni Gilbert sa kanya, hindi siya magiging ganoon ka-optimistiko. Stacy, maaga pa naman. Bumalik na tayo sa opisina, sabi ni John habang ipinulupot ang braso sa balikat niya, bahagyang nadismaya na hindi siya makakilos ng sobrang clingy sa publiko. Oo. Namula si Stacy at humiwalay sa kanyang mga braso bago siya sinundan sa kotse. Sa elegante group, naalala ni John na may kailangan pa siyang gawin, kaya umalis siya sakay ng kanyang electric bike pagkaraan niyang pabalikan si Stacy sa opisina. Pagkalabas ni John sa opisina ng presidente ay pumasok na si Erwin.
Mr. Mercer, ano ito? Tanong ni Stacy. Miss Young, patuloy na kumukuha ng mga dahon si John nitong mga nakaraang araw. Ito ay kabaliwan. Kailangan mo siyang kausapin tungkol dito. Reklamo ni Erwin. Nagpahinga si John ng kalahating araw bawat araw mula noong nakalipas na ilang araw para magtrabaho sa paggawa ng mga alchemical na table task. Ay, ayos lang. Ipinalam niya sa akin tuwing aalis siya sa opisina at binigyan ko siya ng aking pag-aproba. Sabi ni Stacy. Hindi siya sigurado kung ano ang mali kay Erwin nitong mga nakaraang araw, ngunit hindi siya tumitigil sa pagrereklamo tungkol kay John at nagsisimula na siyang mawalan ng pasensya dito. Miss Young, ang pananagutan ni John para sa aming pinakamalaking kliyente at mayroon siyang malalaking responsibilidad na nakapatong sa kanyang mga balikat. Kung hahayaan mo siyang magpakalasing ng ganito, hindi lang ito makakaapekto sa operasyon ng kumpanya, makakaapekto rin ito sa aming reputasyon. Hindi mo hahayaan na gawin niya ang lahat ng gusto niya. Giit ni Erwin. Sabi ko naman sa'yo okay lang. Magagawa ni John ang anumang gusto niya. Itigil ang pag-uulat sa akin tungkol sa pinakamaliit na bagay. Naiinip na sabi ni Stacy. Nagagawa niya ang lahat ng gusto niya. Miss Young, nagbibiro ka ba? Natulala, hindi makapaniwala si Erwin sa kanyang narinig. Mukha ba akong nagbibiro? Mariing tanong ni Stacy. Pero bakit? Bakit mo siya hinahayaan na gawin lahat ng gusto niya? Hindi makapaniwalang tanong ni Erwin. Kasi boyfriend ko siya. Sapat na bang paliwanag iyon para sa iyo? 423. Mahinahong sabi ni Stacy. Dahil pumayag na siyang maging nobya ni John, wala nang dahilan para itago niya ang kanilang relasyon at nagpasya siyang sabihin kay Erwin ang totoo para hindi na ito muling magreklamo kay John. Ano? Boyfriend mo siya? Paano ito posible? Napailing sa kaibuturan si Erwin. Si Erwin ay isa sa mga pinakatapat na humahabol ni Stacy na sinubukang makuha ang kanyang puso sa loob ng mahigit 2 taon. Palagi niyang iniisip na sa huli mahuhulog si Stacy sa kanya hanggat patuloy pa rin siyang nagsisikap, nalaman niya na ang babaeng pinapangarap niya ay kinuha ni John. Siya ay galit na galit upang sabihin ang hindi bababasa. Miss Young, niloko ka ba niya dito? Alam mo ang background niya. Isa lang siyang ulila na walang piso sa kanyang pangalan. Minsan na rin siyang ikinasal. Siya ay isang magaling para walang bagay na nagpapamukha sa mga ordinaryong tao na may talento, kaya paano siya magiging karapat-dapat para sa iyo? Galit na tanong ni Erwin. Kung si John ay miyembro ng isang makapangyarihang pamilya o isang taong mayamang pinagmulan, kusang loob niyang inamin ang kanyang pagkatalo. Gayunpaman, malayo si John sa sinumang karapat-dapat sa pananaw ni Erwin at tumanggi siyang tumanggap ng pagkatalo nang maramdaman niyang mas magaling siya kaysa kay John. Karapat-dapat man sa akin si John ay nasa ating dalawa at wala kang kinalaman. Ito ay sa oras ng opisina at kung wala kang anumang trabaho kaugnay na pag-usapan, dapat kang bumalik sa trabaho. Nagdilim ang ekspresyon ni Stacy sa mga panlalait ni Erwin kay John. Pero, ibinuka ni Erwin ang kanyang bibig para makipagtalo, ngunit agad siyang pinutol ni Stacy. Walang pero. Labas. Naiinip niyang sabi. Namutla si Erwin na pagtantong wala na siyang choice kundi umalis. Sa labas ng opisina, nilampasan niya si Ella, nagulat na nakatayo sa labas ng pinto, at umalis na parang hindi niya ito napansin. Pinagmamasdan ni Ella ang paglakad ni Erwin palayo at napapikit. Siya ay dumating upang pag-usapan ang trabaho kasama si Stacy, para lamang marinig ang pag-uusap ni Stacy kay Erwin mula sa labas ng pinto, at ang balitang si John ay naging nobyo ni Stacy. Nang marinig ni Stacy ang tunog ng pagbukas ng pinto, nagdilim ang kanyang ekspresyon sa pag-aakalang bumalik si Erwin. Erwin, what are you doing back here? Tumangala siya at natahimik ang sarili nang makitang pumasok si Ella. Ella! Ano ito? Humakbang papalapit si Ella para aiskan si Stacy pataas-baba sa pagkalito. Stacy, ngayon ko lang narinig ang sinabi mo kay Erwin. Sabi mo boyfriend mo si John. Totoo ba yan? Oo, totoo. Ilang araw lang kaming naging magkasintahan. 424. Namula si Stacy at tumango.
Matalik niyang kaibigan si Ella at wala siyang nakitang punto para itago ang relasyon nila ni John. Ano? Nakanganga si Ella. Napakabilis ng lahat na kahit narinig niya ang usapan sa labas ng pinto, nanginginig pa rin siya sa kaibuturan ng marinig iyon mula kay Stacy. Dahil ba iniligtas ni John ang buhay mo noon? Nag-aalalang tanong ni Ella. Isang bahagi nito, oo. Nagsimula akong magkagusto sa kanya pagkatapos niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para iligtas ako at pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, napagtanto ko kung gaano siya kagaling na lalaki at unti-unting nahuhulog ang loob sa kanya. Sabi ni Stacy. Bumalik sa isipan niya ang lahat ng alaala nila ni John, mula sa unang pagkikita nila, hanggang sa kung paano ipinagtapat ni John ang kanyang pagmamahal at hinalikan siya 2 araw na ang nakakaraan. Lahat ng matamis na alaala ay pumupuno sa kanyang puso ng init. Stacy, hindi naman sa sinusubukan kong magsalita ng masama tungkol kay John, pero hindi naman tayo magkatugma. Dapat mong malaman na ikaw ang panganay na anak na babae ng Young family at si John ay ulila lamang na walang pangalan. Magkaibang mundo kayong dalawa at kahit mahal mo siya, hindi lahat ng miyembro ng Young family. Pumayag ka sa relasyong ito. Mapait na sabi ni Ella. Dahil sa unang pagkakataon na nakilala niya si John, siya ay nagtatangi laban sa kanya dahil sa ilang mga hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, pagkatapos na gumugol ng ilang oras kasama si John, unti-unting napagtanto ni Ella kung ano ang isang hindi kapani-paniwalang tao na si John, lalo na pagkatapos ng oras na tinulungan niya itong pagalingin. Bago niya namalayan ay naakit siya kay John at nang malaman niyang nililigawan ni John si Stacy, na nagang selos sa kanya at sa wakas ay napansin niya ang nararamdaman niya para dito. Sa kasamaang palad, huli na. Alam ko naman na malamang hindi papayag ang pamilya ko, pero ayos lang. Si John ay magsisikap at susubukan kung kumbansihin sila. Tatanggapin nila siya balang araw. Confident na sabi ni Stacy. Mukhang bilib ka talaga sa kanya. Ngumiti ng mapait si Ella. Inisip niya na tinanggap ni Stacy si John bilang pasasalamat, ngunit nang makita kung gaano kalalim ang pag-ibig ni Stacy, hindi mahirap isipin na mahal ni Stacy si John. Ngayong nakahanap ka na ng taong mahal mo, you have my blessing. Hangad ko sa inyong dalawa ang lahat sa pag-aproba ng Young family. Nabawi niya ang kanyang loob at nag-alok ng kanyang basbas. Kahit na interesado rin siya kay John, malayong mahulog ang loob niya sa kanya at simula nang makipag-date si Stacy kay John, hindi na niya posibleng kunin ang kataypa ng kaibigan. Nagpasya si Ella na wakasan na ang kanyang nararamdaman para kay John at itago ito. 425. Salamat. I hope that you find someone you love soon, too, nakangiting sabi ni Stacy. Malaking bahagi ang ginagampanan ng tadhana sa mga ganitong bagay. Hindi ganoon kadaling humanap ng tao. Ungol ni Ella, ang isip niya. Napuno ng mga imahe ng mukha ni John at ang mga alaala ng pagtatanggol niya sa kanya sa likod. It took 3 years to finally find a man that she liked, at naging boyfriend ito ng best friend niya. Hindi napigilan ni Ella na makaramdam ng pangungutya ng tadhana. Napansin ni Stacy ang kakaibang ekspresyon sa mukha ni Ella. Ella, anong meron? Ano ang iniisip mo? Wala. Trabaho lang ang iniisip. Balikan natin ito. Napatahimik si Ella at iniba ang usapan. Samantala, umalis si John sa opisina at nakarating sa Blue Moon Bar. Dahil teritoryo ito ni Mason, agad na pinangunahan ng mga nasasakupan ni Mason si John sa backstage para makita si Mason. Mr. Walker, ano ang nagdala sa iyo dito? Dahil sa gulat, tumalon si Mason sa kanyang mga paa. Oh, may kailangan lang akong kausapin sa iyo. Sabi ni John, bago napansin kung gaano pagod si Mason. Mason, hindi ka maganda tingnan. Ano ang nangyayari? May nangyari ba? Narito ang bagay, Mr. Walker. Nagsimulang magpaliwanag si Mason. Mula nang wasakin ni John si Xander, ang mga teritoryo ni Xander ay hindi pinamamahalaan, na kinuha ni Mason bilang pagkakataon upang mabawi ang kanyang mga teritoryo habang sinasakop ang karamihan sa mga lugar na dating pag-aari ni Xander. Si Mason ay abala sa pamamahala sa kanyang mga bagong teritoryo at hindi masyadong nakatulog. Nakikita ko, sabi ni John. Mr. Walker, salamat sa iyo para mabawi ko ang mga nawawalang lugar sa aking teritoryo.
Kung wala ang tulong mo, hindi ko siya matatalo. Maraming salamat, pasasalamat ni Mason. Si Xander ang kalaban niya sa loob ng maraming taon at inapi siya hanggang sa halos hindi na siya nakaligtas. Nagpapasalamat si Mason na nakilala niya si John, o baka matagal na siyang pinatay ni Xander. Ayos lang. Magkaibigan tayo at hindi mo kailangang magpasalamat dyan, nakangiting sabi ni John. Oo. Magkaibigan tayo. Humagalpak ng tawa si Mason, natutuwa na ipinangako niya ang kanyang katapatan kay John dahil sa pakiramdam na ito ang pinakamatalinong desisyon na ginawa niya. Mason, narinig mo na ba ang tungkol sa energy nurturing pills na ginawa ng St. Ion Group? Tanong ni John. Oo, narinig ko. Nais kong lumahok sa seremonya ng pagbubukas, ngunit sa palagay ko ay hindi ako sapat para makakuha ng imbitasyon mula sa pamilyang Shear. Ang energy nurturing pills ay ginawa para sa ilan sa mga pinakamakapangyarihang pamilya at walang katulad ko ang hindi makakalaban sa mga pamilyang iyon dahil sa mga table tasks. Malungkot na sabi ni Mason. Naroon siya noong inalok ni John ang energy nurturing pills kay Fane at alam niyang malaki ang epekto ng mga table tasks sa pagtulong sa pagsasanay ng mga martial artist. 426. Dahil limitado ang unang batch ng energy nurturing pills, hindi mabilang na mga pamilya ang umuwing walang dala at alam ni Mason na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon kahit na imbitahan siya sa seremonya. Narinig niya na nagawa ni Fane na bumili ng maramihang energy nurturing pills, ngunit dahil hindi gumana si Mason para sa Southern King, wala rin siyang paraan para makuha ang mga table tasks mula sa Southern King. Ang tanging pag-asa ni Mason ay maghintay hanggang sa maproduce ang pangalawang batch ng energy nurturing pills para magkaroon siya ng pagkakataong bilhin ang mga ito. Huwag kang mag-alala. May pinareserba ako para sa iyo. Sabi ni John, bago iabot kay Mason ang isang prasko ng energy nurturing pills. Mr. Walker, ito ba ang energy nurturing pill? Binuksan ni Mason ang prasko at tinitigan ang mga puting table tasks sa loob na may pagkamangha. Tumango si John. Oo, tama iyan. Mayroong kabuoang 100 mga table tasks sa loob. Inihanda ko ito para sa iyo. Binigyan siya ni Cynthia ng 500 energy nurturing pill sa opening ceremony ng St. Ion Group. Subordinate niya si Mason at ginawan siya ng pabor sa nangyari kay Janice, kaya sinadya niyang bigyan ng 100 pill si Mason bilang pasasalamat habang inaalay ang natitirang 400 pill sa Young family. Binibigyan mo ako ng mga ito. Seryoso. Nanaginip ba ako ngayon? Sa sobrang tuwa ni Mason ay nagsimula siyang manginig. Ang nag-iisang first grade na energy nurturing pill ay nagkakahalaga ng 30,000 at 100 pills ay magkakahalaga ng kabuoang 3 milyon. Matapos apin ni Xander sa nakalipas na ilang taon, nahirapan si Mason sa pananalapi at 3 milyon ang ibig sabihin ng isang kapalaran para sa kanya. Ang pinakamahalaga, ang unang grade na energy nurturing pills ay napakabihirang na kahit na ang karamihan sa mga makapangyarihang pamilya sa Palanan City ay nabigo na makuha ang mga ito. Ngunit binigyan lang siya ni John ng 100 pildores ng walang pag-aalinlangan. Mr. Walker, salamat. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo para sa akin. Napaluhod si Mason habang gumagawa ng mental note sa kanyang sarili na sundan magpakailanman ang pangungunan ni John. Tayo. Sabi ko naman sa'yo magkaibigan tayo. Hindi mo kailangang maging todo higpit sa akin. Focus ka lang sa training mo. Huwag mo akong bigin. Tinulungan ni John si Mason na tumulong mula sa lupa. Samantala, sa marangyang mansyon ng Southern King. Si Vincent ay humihigop ng isang tasa ng tsaa at itinabi ito nang makita niyang umuwi na ang kanyang anak. Fane, nakatanggap lang ako ng report mula sa finance advisor ng company namin na 30 million ang nilaipat mo sa account. Ano ang nangyayari? Tay, ginamit ko ang perang iyon para makabili ng energy nurturing pills mula sa St. Ion Group. Bumili ako ng kabuoang 1,000 first grade energy nurturing pills. Masungit na sabi ni Fane ngunit agad din itong naputol ng kanyang ama. Ano? Pinadala lang kita sa opening ceremony para makita kung ano ang ginagawa ng shares at gumastos ka ng milyon-milyon sa ilang basurang table tasks. Sinusubukan mo ba akong atakehin sa puso? Galit na tumayo si Vincent mula sa sofa.
Bilang isang bilyonaryo, ang ilang milyong pagkalugi ay maaaring hindi kritikal ngunit itinuturing pa rin na isang medyo malaking halaga. Higit sa lahat, matagal niyang napagpasyahan na ang energy nurturing pills ay isang marketing gimmick lamang at hindi ito magiging epektibo. 427. Sa pananaw ni Vincent, si Fane ay gumastos ng milyon-milyon sa isang bagay na walang silbi at nag-aalala siya na malapit ng gastusin ni Fane ang lahat ng kanyang pera sa wala. Tay, huwag ka munang magalit. Patapusin mo ako. Sinabi ko sa iyo na ang Energy Nurturing Pills Synth Ion Group ay gumagawa ng kamangha-manghang. Lahat ng mga pamilyang inimbitahan sa seremonya ay nag-aaway tungkol sa mga table tasks at nakabili lang ako bago ang sinuman dahil sinabi sa akin ni Mr. Walker ang tungkol dito ng maaga. Paliwanag ni Fane. Sinasabi mo na nag-aaway ang ibang pamilya dahil sa mga table tasks. Talaga? Nagulat si Vincent. Totoo iyon. Maaari mo silang tanungin kung hindi ka naniniwala sa akin. Itinuro ni Fane ang kanyang mga subordinate na sumunod sa kanya sa seremonya. Sir, totoo po. Lahat ay nakikipaglaban para sa pagkakataong makabili ng energy nurturing pills at ang ilan sa mga pamilya ay malapit ng makipag-away sa first grade energy nurturing pills. Salamat sa matalas na pandama ni Mr. Fane, nakuha niya ang malaking halaga ng first grade energy nurturing pills. Sabi ng isa sa mga lalaki. Nag-away ba sila nun? Ganyan ba gumagana ang pill? Nalaglag ang panga ni Vincent nang magsimulang mag-alinlangan ang kanyang paniniwala. Bagamat napagpasyahan niyang hindi gumana ang energy nurturing pills, ang katotohanan na ang iba ay nag-aaway sa mga table tasks ay nangangahulugan na ang mga ito ay epektibo sa isang tiyak na lawak. Oo. Ang lahat ay nag-aalinlangan tungkol sa mga epekto ng mga table tasks noong una at si Theodore Fields ay nagpadala pa ng isa sa kanyang mga tauhan upang subukan ang tableta. Ang taong iyon ay uminom ng isang first-grade energy nurturing pill at agad na tumaas sa advanced innate state mula sa intermediate innate state. Maikling inilarawan ni Fane ang nangyari kay Gordon sa seremonya. Nangyari yon. Kaya ang energy nurturing pills ay makakatulong sa mga martial artists sa kanilang pagsasanay. Hindi ka panipaniwala iyon. Napailing si Vincent sa kaibuturan. Sa paghusga mula sa kanyang mga karanasan sa buhay sa ngayon, likas niyang alam na hindi pinangasiwaan ni Gordon ang gayong tagumpay dahil lamang sa epekto ng energy nurturing pill, kundi dahil din sa swerte. Gayunpaman, hindi nito mababago ang katotohanan na ang energy nurturing pill ay talagang magpapagaan sa proseso ng pagsasanay at ang pag-aandar na iyon lamang ay nagkakahalaga ng bawat sentimos na halaga ng mga table tasks. Fane, sinabi mo lang na bumili ka ng 1,000 pills. Ilang table tasks ang nakuha ng mga lows? Tanong ni Vincent. Nakatanggap lang si Jacob ng 200 second grade energy nurturing pills, sa tingin ko. Sabi ni Fane. 200 lang. At ang mga second grade. Mabuti. Napakahusay. Humagalpak ng tawa si Vincent. Ang Southern at Northern Kings ay nasa digmaan sa loob ng maraming taon at si Vincent ay nasa isang bahagyang kawalan, na malapit ng magbago mula nang makuha ni Fane ang 1,000 first-grade energy nurturing pills. Ang energy nurturing pills ay maaaring mapabilis ang proseso ng pagsasanay para sa mga martial artist at sa isang masaganang supply, ang puwersa ni Vincent ay lalakas sa ilang sandali. Sa muling pagharap niya sa Northern King, baka magkaroon siya ng pagkakataon na madaig ang kanyang kaaway at iyon ang pinakamahalaga kay Vincent. Fane, magaling ka. 428. Akala ko masyado ka pang bata at walang ingat para maging independent, pero kung tutuusin kung ano ang nagawa mo, parang naging matalas ka na. Hindi mo ako binaygo. Tinapik ni Vincent ang balikat ng anak. Napakunot ang mga labi ni Fane sa isang nasisiyahang ngiti sa pagsang-ayon ng kanyang ama. Samantala, sa Young Mansion. Nagmumuni-muni si Elder Young sa bakuran nang umuwi si Gilbert na madilim ang mukha. Gilbert, welcome home. Kaya, ano ang ginagawa ng mga Shears? Tanong ni Elder Young. Napagmasdan ko ito, tatay, at lahat ng ini-advertise ng Shears ay totoo. Ang energy nurturing pills ay gumagana ng mas mahusay kaysa sa aming inaasahan.
Huminga ng malalim si Gilbert upang pigilan ang pagkadismaya na kumukulo sa loob niya, bago ilarawan ang lahat ng nangyari sa seremonya, kabilang ang kung paano nagkaroon ng tagumpay si Gordon sa kanyang pagsasanay. So sinasabi mo na hindi lang mapabilis ng pills ang proseso ng pag-level up, makakatulong ito sa mga martial artists na maipasa ang bottleneck ng kanilang pag-unlad. Totoo ba yan? Takang tanong ni Elder Young. Totoo iyon. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Gusto kong bumili ng higit pang first-grade energy nurturing pills, ngunit nililimitahan ng St. Ion Group ang bawat customer na bumili ng hanggang 200 pills, kaya napunta ako sa 200 first-grade energy nurturing pills. Nanghihinayang sabi ni Gilbert. Parehong alam nila ni Elder Young na ang tagumpay ni Gordon ay bahagyang dahil sa swerte, ngunit ang energy nurturing pill ay malamang na gumanap din ng isang mahalagang papel. Mukhang gumagana ang energy nurturing pills. Nagtataka ako kung paano nagawa ng mga shears ang mga ito. Hindi ito kapani-paniwala. Nang makita ang potensyal sa energy nurturing pills, napabuntong hininga si Elder Young. Maaaring payagan ng energy nurturing pills ang mas mabilis na pag-unlad at tulungan ang mga martial artists na maipasa ang bottleneck ng kanilang pagsasanay, na nangangahulugang malapit ng makontrol ng Shear family ang lahat ng martial artists sa lungsod. Naguguluhan din ako dyan. Kung ang Shears ay may kakayahang gumawa ng mga tabletang ito, bakit hindi nila sinimulang ibenta ito ng mas maaga? Bakit ngayon? Gilbert muttered, "Tay, may hindi tama. Sa tingin mo ba, baka may iba pang humihila ng mga strings sa likod ng Shears? Iminumungkahi mo na ang mga Shears ay hindi gumawa ng mga table tasks, at nakumuha sila ng ibang tao upang gawin ito." Nag-iisip na ba umulong si Elder Young? Tama iyan. Ang alchemy ay karaniwan sa nakaraan, ngunit ang kaalaman tungkol dito ay matagal nang nawala. Kahit na may nag-aral sa alchemy, ito ay dapat na isang taong nanatiling nakatago sa mga mata ng publiko. Malamang na may gumagawa ng mga table tasks at tinutulungan lang ng shares ang taong iyon sa pagbebenta nito. Sabi ni Gilbert. Oo, parang malamang. Gilbert, ipadala ang iyong mga tauhan upang tingnan ito at tingnan kung may tao sa likod ng Shear family. Kung mayroon, hihilahin natin ang taong iyon sa ating tabi kahit gaano pa kahalaga. Idinampi ni Elder ang kanyang mga palad sa mesa sa sobrang tuwa. Kung ang iyong family ay maaaring magkaroon ng alchemist sa kanilang panig, ang lahat ng kayamanan at kaluwalhatian ay abot kamay nila. 429. Ang pagdaragdag ng potensyal ng elegante group sa equation, ang Young family ay malapit ng makaakyat sa tuktok ng Palanan City. Ito ang pinakamalaking ambisyon para sa Young family at sa iba pang mga pamilya. Hindi alam ni na Elder Young at Gilbert, ang taong gumawa ng mga alchemical na table tasks ay si John. Si John mismo ay hindi rin inaasahan ang gayong tagumpay. Nais lang niyang kumita mula sa pagbebenta ng mga table tasks, hindi napagtanto na ang mga table tasks ay naging isang mahalagang elemento ng kapangyarihan sa mga mata ng lahat ng mga pangunahing pamilya sa Palanan City. Kung alam niyang ibibigay ng Young family ang ganoong kahalagahan sa energy nurturing pills, sa halip ay nakipagtulungan siya sa kanila at ginamit ito bilang isang kalamangan upang matiyak ang kanyang relasyon kay Stacy. Mula sa ibang punto ng view, hindi naman isang sagabal na pinili ni John na magtrabaho sa Shear family sa halip. Pag-aari niya ang St. Ion Group at magkakaroon siya ng mas magandang kinabukasan para magkaroon ng sariling negosyo, sa halip na umasa sa Young family. Pare, hindi naman siguro natin kailangang magmadali sa paghahanap sa taong ito. Hindi namin mahahanap ang mga ito anumang oras sa lalong madaling panahon kahit nasubukan namin. May kailangan pa akong pag-usapan sa iyo. Nag-aalangan na sabi ni Gilbert. Ano ito? Tanong ni Elder Young. Tungkol kay Stacy at John. Nagsimula na silang mag-date. Napangisi si Gilbert. Ano? Paano ito posible? Si John ay isang ulila na hindi sanay sa anumang bagay. Bakit nga ba magkaka-interes si Stacy sa isang lalaking ganoon? Baka nagkakamali ka. Nakanganga si Elder Young sa hindi makapaniwala. Bagamat hindi niya tutol si Stacy sa paghahanap ng kasintahan, alam niya na masyado itong ipinagmamalaki para manirahan sa pangkaraniwan, lalo pa sa isang bagay na walang katulad ni John, na siyang dahilan kung bakit hindi pa nakikialam si Elder Young sa sitwasyon.
Hindi ako nagkakamali. Inamin mismo ni Stacy iyon at nakita ko siyang tumakbo sa mga bisig ni John. Nagsimulang ipaliwanag ni Gilbert ang nangyari nang talunin ni John si Theodore. So, si John ay isang napakatalino na martial artist at nagawa niyang talunin ang tagapagmana ng Fields. Kinuha ko siya para sa isang ordinaryong tao. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Si Elder Young ay lubos na natigilan. Ang Young family ay tumingin sa background ni John sa nakaraan at nalaman na si John ay isang katamtaman na tao sa lahat ng kahulugan, ngunit ang inilarawan ni Gilbert ay nagpabago sa paraan ng pagkilala ni Elder Young kay John. Hindi ko alam kung paano niya ginawa, pero base sa nakita ko, naabot na niya ang rurok ng innate state at the very least, and I don't think there's one at his level amongst people his age in Palanan City. Minaliit natin siya. Madilim na sabi ni Gilbert. Tugatog ng innate state. Tiyak na itinago niya ito ng mabuti. Namutla si Elder Young at natahimik. Dad, ano ang dapat nating gawin? Sa tingin ko, kailangan na natin siyang ihiwalay kay Stacy sa lalong madaling panahon bago mawala ng kontrol ang sitwasyon. Udyok ni Gilbert. Paghiwalayin sila. 430. Bakit natin gagawin iyon? Sinama ni Elder Young si Gilbert ng isang matalim na tingin. Nalilitong sinabi ni Gilbert, Tatay, ulila lang si John, na walang suporta ng isang makapangyarihang pamilya at minsang ikinasal. Hindi siya karapat-dapat kay Stacy. Hindi natin hahayaang makasama si Stacy. Lahat ng bayani ay nagsisimula sa wala. Kung kaya niyang umangat, bakit kailangang ulila na siya? Kung tungkol sa bahagi kung saan siya ay ikinasal minsan, hindi ito ganoon kalaki sa modernong lipunan. Mahinahong sabi ni Elder Young. Pero, natigilan si Gilbert dahil hindi niya inaasahan na papayag ang kanyang ama sa relasyon. Tama na yan. Wala siyang koga sa mga martial artist na kaedad niya. Ikaw na mismo nagsabi. Kung kaya niya iyon, kaya naman natin siyang bigyan ng pagkakataon. Sabi ni Elder Young, bago maingat na ipinikit ang kanyang mga mata sa palumpong sa likod nila. Sinong nandyan? Ako ito. Nag-aalala ako na mahuhuka, kaya dinalhan kita ng tsaa. Lumapit si Daisy na may dalang tasa ng tsaa. Oh, ilagay mo sa mesa. Itinuro ni Elder Young ang stone table sa tabi niya at sumunod naman si Daisy. Dad, narinig ko ang usapan niyo ni Gilbert kanina. Sumasang-ayon ako kay Gilbert na may mali sa batang John na ito at maaaring hindi sa ikabubuti ni Stacy na makipag-date sa kanya. Nag-aalangan na sabi ni Daisy. May nangyayari. Anong meron kay John? Parehong nakatitig sina Elder Young at Gilbert kay Daisy. Pag-isipan mo na lang. Si John ay isang ulila lamang at ang isang tulad niya ay hindi dapat magkaroon ng paraan upang magsanay bilang isang martial artist, ngunit nagawa niya at nagawa niyang maabot ang rurok ng innate state. Hindi logical yan. Napagtanto agad ng dalawa kung ano ang kulang sa kanila. Sinanay sana si John sa mga pamamaraan na kasing lakas ng mga pag-aari ng 4 major families para maabot niya ang rurok ng innate state sa murang edad. Gayunpaman, ang mga makapangyarihang pamamaraan ay kadalasang napakabihirang at ang mga pamilyang nagmamay-ari sa kanila ay hindi kailanman magsasanay ng isang tagalabas sa kanilang mga paraan. Kung si John ay isang miyembro ng isang makapangyarihang pamilya, makatuwiran na binigyan siya ng akses sa pagsasanay. Ngunit dahil siya ay ulila lamang, hindi siya dapat magkaroon ng paraan upang magsanay sa lahat. Ayon sa investigasyon ng Young family, kilalang-kilala si John nang pakasalan niya si Evelyn 3 taon na ang nakararaan. Kung siya ay tunay na isang bihasang martial artist, bakit siya akto na parang walang kwentang tao sa kabila ng kahihiyan? Itinuro ng lahat ang conclusion na may higit pa kay John kaysa sa ipinapakita niya. Parehong natahimik sina Elder Young at Gilbert nang makaramdam sila ng pag-aalinlangan kay John. At saka, si John ang nagligtas kay Stacy sa mga kidnapper bago ito. Kung ganoon siya kalakas, hindi dapat ganoon kahirap para sa kanya na hulihin ng buhay ang dalawang kidnapper. Gayunpaman, pinatay niya sila, pinutol ang lahat ng mga lead kung sino ang may kasalanan. Hindi makakaiba sa iyo iyon. Sabi ni Daisy. 431. So, sinusubukan niyang patayin ang sinumang saksi.
Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Gilbert, agad na naunawaan ang ibig sabihin ng asawa. Maging si Elder Young, na laging kalmado, ay hindi man lang mapanatiling kalmado. Hinampis niya ang upuan at tumayo na may madilim na ekspresyon sa mukha. Daisy, sinasabi mo bang may kaugnayan kay John ang pagkidnap kay Stacy? Ewan ko, feeling ko lang, sobrang hinala ang mga galaw ni John. Gayunpaman, hindi ko masabi kung may kaugnayan sa kanya ang pagkidnap kay Stacy. Malabong sabi ni Daisy. Tay, sari-saring bagay ang nagpapatunay na ang bagay na ito ay may kaugnayan sa akin. Baka siya pa ang may pukana sa planong pagkidnap kay Stacy. Galit na sigaw ni Gilbert. Siguradong hindi. Niligtas niya pa ang buhay ko noon. Kung siya ang may pukana ng lahat at gustong saktan si Stacy o ang pamilya namin, bakit niya ako ililigtas? Sabi ni Elder Young nang walang katiyakan. Iniisip kung paano siya niligtas noon ni John, medyo kumalma siya. Nagsimula siyang magtaka kung napagkamalan ba nilang sisihin si John. Hindi nakaimik si Gilbert. Alam niyang lohikal ang sinabi ng kanyang ama. Kung gusto ni John na mapahamak ang kanilang pamilya, hindi sana nagsikap si John na iligtas ang kanyang ama. Hindi naman talaga totoo yun. Hindi namin alam kung ano ang iniisip niya. Baka may iba siyang layunin. Baka humanga siya sa magandang hitsura ni Stacy, o maging sakam sa kapangyarihan at kayamanan ng pamilya namin, sabi ni Daisy. Tama, napaka-posible. Tatay, baka palabas pa ang pagkidnap kay Stacy para mapalapit sa kanya. Baka nag-show lang siya para iligtas si Stacy, at iniligtas ka pa nga minsan para makuha ang pabor ng pamilya natin. Sinusubukan niyang gamitin tayo para umangat sa mas mataas na posisyon. Tumanggaw si Gilbert at sumang-ayon. Medyo naghinala na si Elder Young kay John. Sa kung paano nagtutulungan sina Gilbert at Daisy, nagsimula siyang maghinala sa intensyon ni John na mapalapit kay Stacy. Maaaring may maruming motibo si John. Ang pagkidnap kay Stacy noon ay maaaring isang palabas na inilagay ni John sa kanyang sarili. Gilbert, tingnan mo ngayon si John. Ang mas detalyado, mas mabuti. Pagkatapos nito, tingnan din ang kanyang kamakailang mga paggalaw. Kung siya ang may pukana ng pagkidnap kay Stacy, hindi ko siya papakawalan ng madali. Malamig na sabi ni Elder Young. Sige, pupunta ako ngayon, sagot ni Gilbert, mabilis na umalis. Pagkatapos nito, kinuha ni Elder Young ang kanyang telepono para tawagan si Stacy. Hiniling niya kay Stacy na mabilis na umuwi. Gusto niyang sabihin kay Stacy ang lahat para maging handa si Stacy. Tahimik na tiningnan ni Daisy ang lahat at isang matalim na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi siya nagkaroon ng magandang relasyon kay Stacy. Noong una niyang nakilala si John, walang pinagkaiba si John sa isang pulubi. Kung nakahanap si Stacy ng pulubi ng nobyo, masayang pinagmamasdan niya ang pagbibiro ni Stacy sa sarili niya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang naging eksperto sa martial arts si John sa tuktok na innate state. Siya ay halos walang kapantay sa mga kabataan ng Palanan City. Ang kanyang potensyal sa larangang iyon ay hindi nasusukat. Si John ay napakahusay. Kung si Stacy ay napunta kay John, kung gayon ito ay isang malaking banta sa kanyang anak na magmamana ng kapalaran ng pamilya. Kailangan niyang alisin ang anumang hadlang para sa kanyang anak. 432. Sa elegante, pumunta si John sa opisina ni Stacy nang makabalik siya sa kumpanya. Nakita niya si Stacy na nag-aayos ng kanyang mga dokumento at naghahanda ng umalis. Stacy, hindi pa ba masyadong maaga para makaalis sa trabaho? Bakit mo inaayos ang mga gamit mo? Curious na tanong ni John. Naku, tinawag lang ako ng lolo ko. May importante daw siyang kailangan sabihin sa akin at pinauwi niya ako, maikling paliwanag ni Stacy. Ano ba kasing importante? Bakit napaka-urgent? Tanong ni John. Ano sa tingin mo? Dapat dahil sa relasyon natin. Kung hindi, wala nang iba pa. Inikat ni Stacy ang mata kay John na namumula. Noong nasa opening ceremony siya ng Saitayon Group sa hapon, medyo naging intimate siya kay John at nakita ito ng kanyang ama. Pakiramdam niya ay nahulaan na ni Gilbert na nakipag-date siya kay John at malamang na sinabi rin ni Gilbert kay Elder Young.
Iyon ang dahilan kung bakit apurahang ipinatawag siya ni Elder Young sa bahay. Kaya, iyon ang kaso. May narealize si John. Stacy, may mga bagay akong gustong ipadala sa pamilya mo. Bakit hindi ako sumama sa'yo? Nakangiting sabi ni John. Ibibigay niya ang ilan sa energy nurturing pills na iniwan niya sa Youngs. Kahit papaano, makakamit niya ito ng kaunting pabor kina Elder Young at Gilbert. Oh, sige, pero na, nag-alinlangan sandali si Stacy bago tumango. Malamang nahulaan na ng lolo at tatay niya na niligawan niya si John, kaya walang dahilan para itago ito. Mas mabuting iuwi si John at pag-usapan ito ng maayos ng dalawang panig. Sa sobrang pagmamahal sa kanya ng kanyang lolo, at sa mga kakayahan ni John, pakiramdam niya ay bibigyan siya ng kanyang lolo ng pagkakataon para kanyang kapakanan. Pagkatapos noon ay sabay silang umalis ng kumpanya. Nakaupo si John sa kotse ni Stacy habang papunta sila sa Youngs. Kasama ang mga kabataan, pagkatapos tingnan ni Gilbert si John, nagmadali siyang lumapit at nakilala si Elder Young sa pangunahing bulwagan. Gilbert, anong nahanap mo? Tanong ni Elder Young. Tatay, ang mga resulta sa pagkakataong ito ay medyo katulad ng huling pagkakataon. Si John ay ulila na walang espesyal sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang mga galaw nitong mga nakaraang araw ay napakahinala. Regular niyang binibisita ang Shears. Mukhang malapit siya kina Harvey at Cynthia, sinabi ni Gilbert kay Elder Young ang lahat ng nahanap niya. Hindi kaya ulila na siya. Paano siya nakalapit sa Shears? Nagulat si Elder Young. Hindi ko alam, umiling si Gilbert, nalilito rin. Sa totoo lang, hindi niya alam na madalas na bumisita si John sa Shears nitong mga nakaraang araw para gumawa ng mga table tasks. Gayunpaman, napakakaunting mga tao ang nakakaalam tungkol dito. Ang magkapatid na Shear at Benedict lang ang nakakaalam nito. Normal lang na wala siyang mahanap na impormasyon. Lalong naghihinala si John. May kaugnayan kaya sa kanya ang pagkidnap kay Stacy. Nagsimulang magdilim ang ekspresyon ni Elder Young. Hindi niya maiwasang magtanong, Gilbert, wala ka bang nakitang anumang pahiwatig? Hindi. Kahit wala akong nakitang clue, related dito si John. Ang kanyang mga intensyon ay masama, at ito ay may kaugnayan sa Shears. Kung si Stacy ay mapupunta sa kanya sa hinaharap, hindi magiging mahirap para sa kanya na gamitin ang kapangyarihan ng Shears para lumunin tayo. Nag-aalalang sabi ni Gilbert. Napagpasyahan na niya na ang layunin ni John ay para sa kapalaran ng kanilang pamilya. 433. Oo, tama ka. Siya man ang may pukano ng pagkidnap kay Stacy o hindi, hindi natin siya papayagang makasama si Stacy dahil lang sa masama ang kanyang intensyon. Sabi ni Elder Young sa mabigat na tono. May matinding kislap sa kanyang mga mata. Binalak niyang bigyan ng pagkakataon si John para sa kapakanan ng kanyang apo, ngunit tuluyan na niyang binago ang kanyang intensyon sa sandaling iyon. Dumating si John sa mansyon kasama si Stacy. Kahit na nandoon siya minsan, iyon pa rin ang unang pagkakataon na batiin niya sina Elder Young at Gilbert bilang kasintahan ni Stacy, kaya medyo nababalisa siya. Sa sala, hindi inaasahan ni Elder Young na darating si Stacy kasama si John. Pareho silang nahuli ni Gilbert. Gayunpaman, nababagay ito sa kanilang mga intensyon. Ang magkabilang panig ay maaaring kumuha ng pagkakataon na ipakita ang lahat ng kanilang mga card na nagsasave ng anumang problema sa hinaharap. Elder Young, Mr. Young, naghanda ako ng ilang regalo para sa iyo. Mayroong kabuuang 400 first grade energy nurturing pills dito. Sana payagan mo sila. Ibinigay ni John sa kanila ang 4 na bote ng energy nurturing pills na inihanda niya noon pa man. Bawat bote ay mayroong isang table task sa loob nito. 400 first grade energy nurturing pills. Yang marami. Sa sobrang gulat ni Gilbert ay agad siyang tumayo. Ang bawat first grade na energy pill ay nagkakahalaga ng $30,000, kaya 400 sa mga ito ay nagkakahalaga ng 12 milyon. Kahit na ang halagang iyon ay walang halaga sa mga kabataan, nilimitahan ng Scythian Group ang bawat pagbili sa 200 ng higit. Kahit sa marangal na katayuan ni Gilbert, 200 lang ang nakuha niya. Gayunpaman, naglabas si John ng 400 ng ganoon lang, walang paraan na hindi siya mabigla.
John, narinig kong sinabi ni Gilbert na nilimitahan ng Scythian Group ang mga table tasks sa 200 bawat tao. Paano ka nakakuha ng napakarami? Nagulat si Elder Young. Tumingin siya kay John na may kumikinang na mga mata na lalong naghinala. Yan, hindi nakaimik si John. Gusto lang niyang ibigay ang mga tabletang iyon sa mga Young para makuha ang pabor ni na Elder Young at Gilbert. Gayunpaman, pinabayaan niya ang katotohanan na ang pagbibigay niya ng napakaraming tableta ng sabay-sabay ay hindi masyadong makatwiran. Elder Young, hindi ko ito itatago sa iyo. Itong mga tabletang ito ay binigay sa akin ng mga shares, medyo nag-aalangan na sabi ni John. Iniisip niya kung dapat ba niyang sabihin sa kanila ang katotohanan na siya ang chairman ng Scythian Group. Gayunpaman, bago pa man niya magawa ang desisyong iyon, pinutol na siya ni Gilbert. Ang shares ay nagbigay sa iyo ng napakaraming first-grade energy nurturing pills ng sabay-sabay, mukhang malapit ka sa kanila. Ngumisi si Gilbert. Mayroon kaming disenteng relasyon. I do have some dealings with the shares, nakangiting sabi ni John. Masasabi niyang parang hindi maganda ang tono ni Gilbert at hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang intensyon ni Gilbert. Nang marinig ang personal na pag-amin ni John na may relasyon siya sa mga shares, lumubog ang ekspresyon ni Elder Young. Hindi man magkaaway ang apat na pamilya, hindi rin sila magkaibigan. Palaging may mga hinala sa pagitan nila. Kung mas malapit si John sa shares, mas mapanganib ito sa mga Young. Kung pumayag siyang i-date si John kay Stacy, tatalo na lang siya sa bitag. Kung may masamang intensyon si John, hindi magiging mahirap ang paggamit ng kapangyarihan ng shares para lumunin ang kanilang mga ari-arian. Pagkatapos, ang mga kabataan ay maaaring maging mga lobo. Hindi niya hahayaang mangyari ang ganoong bagay. John, salamat sa pag-iisip, ngunit dapat mong itago ang mga tabletang iyon. 434. Kalmado si Elder Young habang sinenyasan niya si Gilbert na ibalik ang mga table tasks kay John. Iyon. Natulala si John. Alam niyang kailangan ng mga kabataan ng energy nurturing pills, kaya kusa niyang inihanda ang Reg Along iyon. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Elder Young. Lolo, dahil sa kabaitan ng puso niya, bakit mo siya tinatanggihan? Hindi napigilan ni Stacy ang sarili na magtanong. Stacy, nasabi na sa akin ng tatay mo ang tungkol sa inyo ni John. Tell me honestly, kasama mo ba siya? Sabi ni Elder Young sa mabigat na boses. Namula si Stacy sa pag-amin, oo, tama. Boyfriend ko siya ngayon. Hindi kami papayag ng lolo mo dito. Tumayo si Gilbert at galit na tumutol. Lolo, tutol ka rin ba dito? Nabigla si Stacy nang binaril niya si Elder Young nang nagsusumamong tingin. Alam niya na laging mahal siya ni Elder Young. Para sa kanyang kapakanan, dapat sana ay binigyan ni Elder Young ng pagkakataon si John. Tama ng tatay mo, hindi ako papayag. Matigas na sabi ni Elder Young. Bakit? Parang tinamaan ng kidlat sina Stacy at John. Nahulaan nilang dalawa na hindi ganoon kadaling sasang-ayunan ito ni Elder Young, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganoon katatag ang ugali ni Elder Young at Gilbert. Tila walang puwang para sa negosasyon. Stacy, isipin mo na lang. Si John ay isang ulila. Wala siyang anumang kakayahan bago ito, at sikat pa nga sa pagiging inutil. Sabi ni Elder Young, ngunit pinutol siya ni Stacy bago pa siya makatapos. Lolo, alam ko naman na walang-wala si John, pero sobrang kaya niya. The company was able to get so many achievements when it comes to their cosmetics all thanks to him. Naramdaman ni Stacy na parang hindi masaya ang lolo niya sa pagiging mahirap ni John, kaya dali-dali siyang dumpensa. Itinaas ni Elder Young ang kanyang kamay at pinatigil ang paliwanag ni Stacy, hindi ko sinasadya iyon. Tapusin ko muna. What I mean is, he used to be a useless man with nothing at all, pero ngayon, he's not only related to the shares but even at the peak innate state. Siya ay halos walang kapantay sa mga kabataan ng Palanan City. Ang kanyang mga pagbabago ay masyadong kakaiba. Hindi mo ba nararamdaman na kakaiba ito? Yan, hindi nakaimik si Stacy. Bago ito, malapit na siya kay John.
Palagi siyang nagtitiwala kay John at hindi kailanman pinaghihinalaan si John noon. Gayunpaman, sa pakikinig sa sinabi ng kanyang lolo, napagtanto niya ang sandali. Si John ay ibang-iba na sa dati. Para siyang ibang tao. Ito ay kakaiba. Stacy, sabihin ko sa iyo ng diretso. Hinala namin ng lolo mo na siya ang may pukana sa pagkidnap mo. Ngumisi si Gilbert. Ano? Hindi pwede yon. Nagulat si Stacy sa sumasabog na impormasyong iyon. Lalong nabigla si John, Mr. Young, baka nagkakamali ka. Paano ako magiging utak sa pagkidnap kay Stacy? Tama, baka nagkakamali kayong dalawa. Nagmamadaling sabi ni Stacy. Hindi kami nagkakamali. Sinama ni Gilbert ng matalim na tingin si John, John, nasa tuktok na ng innate state ang kakayahan mo. Sa iyong mga kasanayan, ang pagkuha ng dalawang basta kidnapper ay magiging napakadali. Gayunpaman, pinatay mo sila upang maalis ang anumang mga pahiwatig. Kung hindi ikaw ang nasa likod ng pagkidnap kay Stacy, bakit kailangan mo silang patayin? 435. Ay, hindi nakaimik si John. Hindi niya akalain na iisipin ni Gilbert na siya ang utak. Sa likod ng lahat. Bigla siyang nawala ng masabi, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Tama iyan. John, para mailigtas ako, nagpasya kang mamatay kasama ng mga tulisan noong panahong iyon. Napakahusay mo, paano mo kinailangan gawin iyon? Natigilan si Stacy, sa wakas ay napagtanto niyang may mali. Nasaksihan niya ang kakayahan ni John para sa kanyang sarili. Wala siyang problema kahit na humarap sa ilang dosenang mga tog. Sa husay ni John, dalawang kidnapper lang ang magiging napakadaling harapin. Bakit kailangan niyang mamatay kasama sila? Si John ay dapat na peke ito. Sa pag-iisip tungkol doon, nagsimulang umilo ang tiwala ni Stacy kay John. Stacy, wala akong alam sa martial arts noon. Gustong ipaliwanag ni John ang kanyang sarili, ngunit hindi niya alam kung paano. Hindi ka marunong mag-martial arts. Sinasabi mo sa akin na, sa loob lamang ng 2 o 3 buwan, nagawa mong makarating sa tuktok na innate state noong una pa lang ay wala kang alam na martial arts. Sa tingin mo ba napakadali nating lokohin? Nagsimulang tumawa si Gilbert. Ang mga kabataang henyo tulad ni Harvey at Anson ay nagpractice ng kanilang mga diskarte sa pamilya mula noong sila ay bata pa. Nagsanay sila ng higit sa 20 taon at sila ay hindi kapani-paniwalang talino. Iyon lang ang tanging paraan na halos hindi sila nakarating sa tuktok na innate state. Gaano man katalino si John, walang paraan na maabot niya ang antas na iyon sa loob lamang ng 2 o 3 buwan. Ito ay hindi makatotohanan sa lahat. Siyempre, hindi niya alam na si John ay hindi gumagamit ng martial arts, sa halip ay ang sage arts. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo, nagsasabi ako ng totoo. Parang naiiyak si John. Bigla niyang gustong ibunyag ang kanyang mana at ang katotohanang gumagamit siya ng sage arts. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng loika na hindi niya ito magagawa. Kung alam ng iba na siya ay may kaalaman sa sage arts at mas mahalagang kaalaman, gagawin nila ang lahat para nakawin ito. Pagkatapos, baka mamatay siya nang hindi alam ang dahilan. Sa kanyang kakarampot na kakayahan, napakalayo pa rin niya sa mas lumang henerasyon na maraming malalaking pamilya. Wala pa siyang kakayahan para protektahan ang sarili. Kung ibinunyag niya ang kanyang pinakamalaking sikreto, mamamatay siya. Stacy, siguradong nakikita mo na ang totoong mukha niya ngayon. Noon, nagplano siya na kidnapin ka at gumanap ng palabas kung saan iniligtas ng bayani ang prinsesa. Nilalayo niyang mapalapit sa iyo at gamitin ka para mapalapit sa mga kabataan. Baka naman pati ang yaman ng pamilya namin ay inaagaw niya pa. Ang kanyang mga intensyon ay masama, at ang kanyang mga pamamaraan ay kasuklam-suklam. Huwag mahulog sa kanyang mga panlilinlang. Sabi ni Gilbert, pilit na nilagyan ng kasuklam-suklam na label si John. John, totoo ba ang sinasabi ng tatay ko? Hinaul mo lang ba ako para sa kayamanan ng pamilya ko? Sinusubukan mo lang bang mapalapit sa Youngs? Ang mukha ni Stacy ay mapatla, at ang kanyang kalooban ay lumubog ng husto. Palaging may magandang karakter si John. Batay sa nalaman niya tungkol kay John, hindi dapat ang paghangad ni John ay ang kayamanan ng kanyang pamilya.
Gayunpaman, hindi rin maikikaila ang katotohanang nagkunwaring gustong mamatay si John kasama ang mga tulisan sa kabila ng pagiging sanay. Kung walang pinaplano si John, bakit kailangan pa niyang ilagay sa show na iyon? 436. Sapat na ang lahat ng iyon para patunayan na may problema si John. Stacy, hindi. Sincere ang feelings ko sa'yo. I can swear that I never had any greedy intentions towards your family's power, and never wanted to use the yams. Sincere na sabi ni John. Ganoon ba? Saka bakit hindi mo nahuli ang mga kidnapper noong iniligtas mo ako? Bakit mo sila pinatay para patahimikan sila? Tanong ni Stacy na napakagatlabi. Gulong-gulo ang kanyang puso at hindi niya alam kung dapat ba niyang pagkatiwalaan si John. Kanina ko lang sinabi. Hindi pa ako marunong martial arts noon. Ang katotohanan na nakaligtas ako ay isa ng himala. Paano ako magkakaroon ng mga kasanayan upang makuha ang mga ito? Mapait na sabi ni John. Sige, sabihin na nating naniniwala akong hindi ka pa marunong martial arts noon. Paano biglang umunlad ang iyong mga kasanayan sa loob lamang ng 2 o 3 buwan? Bila, ang iyong mga kakayahan ay naging napakahusay din. Ibang-iba ito sa kung ano ang kilala mo. Pwede mo bang ipaliwanag ang nangyari? Tanong ni Stacy na may nagbabagang tingin sa mga mata. Ako, hindi ko kaya. Huminto doon si John. Kung si Stacy lang, baka nasabi niya kay Stacy ang tungkol sa sage arts niya at kung ano ang nakuha niya. Gayunpaman, parehong naroon sina Elder Young at Gilbert at tumingin sila sa kanya na parang isang kaaway. Kahit ibunyag niya ang kanyang mga sikreto, baka hindi siya maniwala ng dalawa. Ang masama pa, kung kumalat ang balita, kamatayan ang naghihintay sa kanya. Siya ay nasa isang kakilakilabot na sitwasyon. Hindi mo masabi. John, binigyan na kita ng pagkakataon. Dahil ayaw mong magpaliwanag, kaya huwag mo akong sisihin. Malamig ang ekspresyon ni Stacy. Stacy, nahihirapan ako. Huwag mo akong pilitin, okay? Yung feelings ko sa'yo totoo. Wala naman akong masamang intensyon sa likod niyan. Please, maniwala ka sa akin. Sincere na sabi ni John. Paano ako maniniwala sa iyo kung ayaw mong sabihin? Hindi ka pani-paniwalang nadismaya si Stacy. Hindi niya alam kung anong mga paghihirap ang naranasan ni John, ngunit alam niyang may kasalanan si John kung nagtago ito ng impormasyon. Stacy, itigil mo na ang pakikinig sa kalokohan niya. Walang magandang intensyon ng brat na ito. Ginamit ka lang niya this whole time. Kailangan mo siyang iwan ngayon din. Putulin ang lahat ng kaugnayan sa kanya. Malamig na sabi ni Gilbert. Labis na nalungkot si Stacy. Palagi niyang nilalabanan ang kanyang ama, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito pinabulaanan. Iyon ay dahil alam niyang lohikal ang sinasabi ng kanyang ama. Maaaring ginagamit siya ni John sa buong panahon, ginagamit ang kanyang damdamin. Walang babae ang makakayanan ang pagsisinungaling ng ganoon, at siya ay walang pagbubukod. Biglang naramdaman niyang nanlamig ang puso niya. Ang kanyang pagkabigo kay John ay nasa tuktok nito. John, break na tayo. Mula ngayon, maghiwalay na tayo ng landas. I wish you well. Malamig na sabi ni Stacy, pero pakiramdam niya ay dumudugo ang puso niya. Kahit manloloko si John, nabuo pa rin ang nararamdaman niya para kay John. Halata kung gaano siya masasaktan sa lahat ng nangyari. Maghiwalay. Natigilan si John sa pwesto, pakiramdam niya ay tinamaan siya ng kidlat. Hindi. Stacy, makinig ka sa akin. Ako talaga. Nang bumalik si John sa realidad, galit na galit siya. Inabot niya ang kamay para hawakan ang pulso ni Stacy. Magwala. Malamig na sigaw ni Gilbert. Kasabay ng isang alon, isang surge of true energy ang sumulpot sa dibdib ni John. Late Supreme Master. Naramdaman ng totoong lakas ni Gilbert, natarante si John at nagmamadaling umatras. Gayunpaman, ang kanyang mga kasanayan ay malayo sa likod ni Gilbert. Kahit anong iwas niya, hindi ito nakaligtas at maan. 437. Lumuwa si John ng isang subo ng dugo habang pinalipad siya. Napahampas siya sa lupa, at nagkalat ang mga bote ng energy nurturing pill sa kamay niya kung saan-saan.
Papa, ikaw. Kumirat ang puso ni Stacy nang makitang dumura si John ng dugo sa hampas ni Gilbert. Saglit na halos hindi niya mapigilan ang sarili na sumugod para tingnan ang mga sugat ni John. Gayunpaman, naalala niyang sinungaling lamang si John na ginamit siya. Sa huli, ibinalik niya ang sakit sa kanyang puso, hindi pinansin si John. Nakaramdam si John ng lamig sa kanyang puso. Maayos naman niyang tanggapin ang suntok ni Gilbert ng ganoon, ngunit mas lalo siyang nasaktan sa pagwawalang bahala ni Stacy. John, dahil nailigtas mo ang tatay ko noon, kawan kita. Gayunpaman, kung guguluhin mo muli si Stacy sa hinaharap, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng awa sa iyo. Malamig na babala ni Gilbert. Casual strike niya kanina. Kung seryoso siya, baldado na si John, kung hindi patay. Ubo. Kaya naaalala mo pa na nailigtas ko si Elder Young noon. Mr. Young, Elder Young, palagi akong tapat sa mga Young. Hindi ko kailanman naisip na saktan ang pamilya mo noon at wala akong ginawang masama sa pamilya mo. Para sa kapakanan mo, naghanda pa ako ng 400 first grade energy nurturing pills. Wala akong pinaghirapan. Ganyan ba ang pakikitungo mo sa akin? Malungkot na ngumiti si John. Huwag kang magpakatanga. Alam mo ang ginawa mo. Malamig na sabi ni Gilbert. Dahil lang sa ilang haka-haka na walang ebidensya, napagpasyahan mo na ako ang may pukana sa pagkidnap kay Stacy. Anong biro? Galit na sabi ni John. Halatang halata ang mararamdaman niya kapag napagbintangan siya sa isang bagay na hindi niya ginawang ganoon. Bale kung may ebidensya ako. Sa huli, hindi malinis ang iyong intensyon. Ginawa mo ito sa iyong sarili. Madilim ang ekspresyon ni Gilbert. Ang buong bagay na ito ay batay lamang sa kanyang mga haka-haka. Wala nga siyang ebidensya, pero matatag pa rin ang kanyang saloobin. Alam na alam ni John na sigurado na si Gilbert na siya ang nasa likod ng kidnapan. Walang sinabi si John na magiging kapaki-pakinabang. Stacy, makikipaghiwalay ka na sa akin. Naiintindihan ko kung hindi ka nila maniniwala, pero kahit ikaw. Tumingin si John kay Stacy, umaasa pa rin. John, may kahulugan pa bang sabihin ang lahat ng iyan ngayon kapag nasa yugto na ito? Napakagatlabi si Stacy at sinabing. Hindi man niya ito sinagot ng malinaw, halatang wala siyang tiwala kay John. Kung tutuusin, binigyan niya ng pagkakataon si John na magpaliwanag. Kung walang kasalanan si John, bakit ayaw niyang magpaliwanag? Siyempre meron. Stacy, isipin mo na lang. Simula nang pumasok ako sa kumpanya, buong lakas akong nagtrabaho para sa iyo. Kailan pa ako nagplano ng kahit ano? Maaaring hindi ako lubos na kilala ni Elder Young at ng iyong ama, ngunit dapat mo akong maunawaan ng husto. Hindi ba dapat magkaroon ng tiwala sa pagitan ng mag-asawa? Pakiusap, Stacy, maaari mo bang paniwalaan ako ng walang kondisyon sa isang pagkakataon? Pakiusap ni John. Mukha siyang napaka-humble ng mga sandaling iyon. Ako. Naramdaman ni Stacy na medyo lumakas ang tibok ng puso niya. Hindi niya maiwasang isipin kung gaano kalaki ang nagawa ni John para sa kumpanya, ito man ay ang pakikipagtulungan sa WIC Group o ang pagbuo ng mga bagong produkto. Si John ang nasa likod ng lahat. 438. Si John ay hindi kapani-paniwalang propesyonal. Parang wala siyang ibang intensyon. Gayunpaman, bigla niyang naisip ang sinabi ni Erwin sa kanya. Nang makuha ni John ang kooperasyon ng shares, sinabi ni Erwin na maaaring hindi kapani-paniwalang ambisyoso si John at maaaring nakikipagtulungan sa shares upang kunin ang kumpanya. Ang pag-aalalang iyon ay naaayon sa pag-aalala ng kanyang ama at lolo. Hindi lang iyon. Sa huling pagkakataon, binaril pa siya ni Cynthia ng mapanghamong tingin nang nasa tirahan sila ni Xander na parang magkaaway. Ang lahat ay sapat na upang patunayan na si John ay hindi kasing simple ng tila. Bigla siyang naapektuhan sa sinabi ni Erwin kanina, at lalo siyang naghinala kay John. John, nagpapasalamat ako sa lahat ng nagawa mo para sa kumpanya, pero hindi ibig sabihin na wala kang makasariling intensyon. Sa huli, kung hindi mo ako mabigyan ng makatwirang paliwanag, maghiwalay na lang tayo. Malamig na sabi ni Stacy. Magaling.
Napangiti si John sa pagkadismaya at nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na, pagkatapos na tretuhin si Stacy ng buong katapatan, matatapos na itong makipaghiwalay sa kanya. Nasaktan siya. Para sa kanya, si Stacy ang pinakamahalagang tao sa kanyang puso. Hanggat naniniwala si Stacy sa kanya, hindi siya matatakot, gaano man kahirap at alitan ang kailangan niyang harapin. Sa kabilang banda, ang kawalan ng tiwala ni Stacy ay ang pinakamalaking dagok na maaari niyang pagdusahan. Elder Young, hindi mo ba sinasabi na nilapitan ko si Stacy para magamit ko siya at hahanapin ko ang kayamanan para sa mga kabataan? I'll swear right now. Darating ang araw na aabutan ko ang Youngs gamit ang aking kapangyarihan. Huhugasan ko ang kahihiyang ito sa aking mga pagsisikap. Gusto kong masaksihan ninyong lahat. Kung gusto ko ng kapangyarihan at kayamanan, aasa ako sa sarili kong mga kamay para makuha sila. Hindi ko gagamitin ang girlfriend ko. Tingnan natin kung ano ang sasabihin mo. Malamig na sabi ni John. Alam niya na puro siya sinisiraan dahil isa siyang ulilang walang kapangyarihan na minamaliit ng lahat. Hanggat naging malakas siya, mapapatunayan niya ang kanyang pagiging inosente. Lampas sa mga kabataan. Ulila ka lang. Anong biro? Kahit na marami kang potensyal sa martial arts na maabot ang pinakamataas na innate state sa murang edad, napakalayo mo pa rin sa isang tunay na eksperto. Ang maabot ang taas ng ating pamilya ay isang pipe dream. Tumawa si Gilbert. Ang mga kabataan ay nangangailangan ng ilang henerasyon upang maabot kung nasaan sila. Si John ay ulila lamang at walang tumulong sa kanya. Kahit na ginamit niya ang kanyang buong buhay, hindi niya maaabot ang taas ng mga kabataan. Pabayaan na lang lampasan ito. Hindi lang ito panaginip. Maghintay lang at tingnan. Tumingin si John kay Stacy na may komplikadong ekspresyon bago siya tumalikod at naghanda na umalis. Maghintay. Pinigilan ni Gilbert si John at malamig na sinabi, John, simula ngayon, wala ka nang gagawin kay Stacy. Gusto kong umalis ka kaagad sa bahay niya at iwan si Elegante. Dad, hindi inaasahan ni Stacy na magiging ganito kawalang awa ang kanyang ama. Naiintindihan ko. Wala naman akong kahit ano sa Villa at kumpanya. Hindi na ako babalik. 439. Sumakit ang puso ni John. Kahit na siya ay malungkot sa sandaling ito, hindi niya maihayag ang kanyang kahinaan sa harap nila. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang dignidad bilang isang tao. Inayos niya ang likod at umalis nang hindi lumingon. Sa pagtingin kay John na umalis ng desidido, ang puso ni Stacy ay gulong-gulo. Pakiramdam niya ay nawala sa kanya ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Tay, wala akong pakialam kung may masamang intensyon si John o wala. Marami pa siyang binigay sa kumpanya. Siya ay nagtrabaho ng husto para sa amin. Wala akong masasabi tungkol sa pagpapaalis mo sa kanya, pero bakit mo siya pinaalis kay Elegante? Malungkot na sabi ni Stacy. Kahit galit na galit siya sa dapat na panlilinlang ni John, itinuring niya ang mga kontribusyon ni John sa kumpanya at hindi kailanman nagplano na paalisin si John. Stacy, kailangan mong ganap na putulin ang anumang ugnayan. Ang usapin ay umunlad na sa antas na ito. Kailangan mo siyang putulin para hindi ka na niya mahirapan pa. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Sabi ni Gilbert. Pero, medyo nag-aatubili pa si Stacy. Walang pero. Naawa na ako sa kanya simula nung nailigtas niya ang lolo mo dati. Kung hindi siya makakalabas ng ligtas sa aming bahay para lamang sa planong pagkidnap sa iyo. Malamig na sabi ni Gilbert. Stacy, tama ang tatay mo. Mas mabuting bitawan ang lahat ng ito ng sabay-sabay kaysa magdusa ng mahabang panahon. Tapusin na natin dito. Mahinahong sabi ni Elder Young. Naiintindihan ko. Lolo, Dad, kung wala nang iba, babalik ako sa kumpanya. Namumula ang mukha ni Stacy. Pinilit niyang tiisin ang sakit sa kanyang puso nang umalis siya ng walang gana. Nang wala na si Stacy, biglang naisip ni Elder Young ang energy nurturing pills. Seryosong sabi niya, Gilbert, ayos na ang usapin ni John. Susunod, kailangan mong tingnan ang taong gumagawa ng mga table tasks para sa shears.
Ano man ang mangyari, kailangan nating dalhin siya sa ating tabi. Oo, naiintindihan ko. Ipapatingin ko sa mga tauhan natin ngayon, tumango si Gilbert at umalis. Matapos iwanan ng mga kabataan, tumingin si John sa madilim na kalangitan, at ang kanyang puso ay nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang bigat. Hindi niya alam kung saan pupunta. Siya ay isang ulila na walang tahanan. Itinuring na niya ang villa ni Stacy bilang sariling tahanan. Gayunpaman, hindi na siya nakabalik doon. Kaya naman, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Matapos ang mahabang katahimikan, huminto si John ng taxi at dumiretso sa Blue Moon Bar. Sa bar. Mr. Walker, bakit ka nandito? Laking gulat ni Mason nang makita si John doon. Binigyan lang siya ni John ng energy nurturing pills noong hapon kaya hindi niya inaasahan na babalik si John ng ganoon kabilis. Mason, samahan mo akong uminom, sabi ni John na napabuntong hininga, dumiretso sa upuan. Oh, okay, natigilan si Mason. May naramdaman siyang kakaiba sa ekspresyon ni John. Pagkatapos noon, hindi na siya umimik habang sinenyasan ng bartender na dalhin ang pinakamasarap nilang alak. Mr. Walker, narito. Ibinuhos ni Mason kay John ang isang baso ng whiskey. Hindi umimik si John habang inubos niya ang whiskey sa isang lagok. Mr. Walker, anong nangyari sa iyo? 440 po. Napatulala si Mason. Wala lang. Pakiramdam ni John ay hindi niya makausap ang isang matandang tulad ni Mason tungkol sa kanyang relasyon. Binuhusan niya ng alak ang sarili niya at ininom muli ang lahat. Mr. Walker, medyo malakas ang whiskey na ito. Napakadali mong malasing kung ganito ka uminom, payo ni Mason. Masasabi niyang may iniisip si John. Kaya lang wala siyang magagawa kung ayaw banggitin ni John. Kung lasing ako, lasing ako. Malulutas nito ang aking kalungkutan. Hindi ba maganda iyon? Napangiti ng mapait si John habang patuloy sa pag-inom. Mabagal ang pag-inom. Whatever, sasamahan kita. Walang magawa si Mason habang itinataas ang baso para uminom kasama si Loen. Singsing na singsing. Biglang nag-ring ang phone ni John. Ang sama talaga ng mood ni John. Hindi niya alam kung sino ang tumawag at wala sa mood na sumagot. Mr. Walker, ang iyong telepono ay nagri-ring, sabi ni Mason. Ayos lang, wag mo pansinin. Kinawian ito ni John. Gayunpaman, hindi sila sumuko at tinawag siya ng 3 sunod-sunod na beses. Hindi na kinaya ni John. Kinuha niya ang phone niya at sinabing si Cynthia iyon. Hello, Cynthia. Luke, may kailangan ka ba sa akin? Walang lakas na sabi ni John. Uminom lang siya ng ilang baso kaya naabutan siya ng alak. John, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Galit na galit si Cynthia at gustong pag-alitan si John nang mapagtantong may mali sa tono ni John. John, anong nangyari? Bakit ka naglalambing? Wala lang, umiinom lang ako ngayon sa bar, sabi ni John. Aling bar? Naramdaman ni Cynthia na parang may mali kay John. Nasa Blue Moon Bar ako, sagot ni John. Oh, hintayin mo ako dyan. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Hahanapin kita. Binaba ni Cynthia ang tawag pagkatapos niyang sabihin iyon. Inihagis ni John ang kanyang telepono sa mesa pagkatapos noon. Mason, halika, ituloy natin ang pag-inom, sabi ni John, at nagpatuloy ang dalawa. Matapos ang hindi malamang tagal ng panahon, naubos nilang dalawa ang 4 na bote ng whiskey at isang malaking tumpok ng beer. Ang mga walang laman na bote ay kung saan-saan sa sahig, mukhang gulo. Napangasawa ni John si Evelyn noon, ngunit naramdaman lang niya ang responsibilidad para sa kanya. Walang emosyon ang dalawa. Gayunpaman, iba si Stacy. Iyon ang unang beses na nadurog ang puso niya. Hindi kapani-paniwalang masama ang pakiramdam nito. Mas masahol pa sa pinalayas ni Evelyn. Damaloy ang alak, ngunit lumala ang kanyang kalungkutan. Gusto ni John na gamitin ang alak para mamanhid ang sakit sa kanyang puso, ngunit sa dami ng iniinom niya, mas lumalala ang kanyang nararamdaman. Bakit? Stacy, totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Bakit ayaw mong maniwala sa akin?
Si John ay mukhang hindi kapani-paniwalang nasaraon ng loob. Itinaas niya ang isang baso at nilagok ang alak. Nagsimulang tumulo ang mapait na luha mula sa kanyang mga mata. Forget what they doing, keep on doing.